Kung ikaw ay isang SSS pensioner, ang video na ito ay para sa iyo at meron kang dapat malaman. Malaking pagbabago. Then naglabas po sila ng revised guidelines on the annual confirmation of pensioners or ACOP program. At nakabase po ito sa SSS Circular Number 2023-013. At yan ang balita na ihahayag ko sa inyo ngayong araw dito sa ating content. But bago natin pag-uusapan ang content na ito, hayaan nyo munang magpapakilala ako sa inyo. Ako po si Ruel Mendoza Tanyo. Kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel, huwag kakalimutan na i-like ang video na ito. Mag-comment ka if nagustuhan mo ang content na ito. At kung may katanungan ka na gusto mong ipasagot sa akin, just comment down below. At kung may kakilala ka na hindi pa alam na may ganitong update sa SSS sa lahat ng mga pensioners, so, i-share mo na itong video sa kanila. At kung nais mo na tulungan ang channel ko na ito na mag-grow, just help me by just subscribing it. At kung nais mo na maging updated ka pa sa mga videos na i-upload ko pa dito sa aking YouTube channel, i-bell notification mo na. At samahan mo ako hanggang sa dulo nang sa gayon, makuha mo ang punto ng video ko ito. At kung may nais ka pa na panoorin ng mga vlogs, mayroon ako nagawa dyan ng mga vlogs, pwede mong panoorin. Nang sa gayon, which is related to your concern, nang sa gayon, masagutan ko rin ang iyong mga katanungan sa iyong isipan. At ngayon, atin nang sasagutan or ipahayag kung ano man ang balita o ano ba itong sinaad na revised guidelines on the annual confirmation of pensioners or ACOP program. Pag-usapan natin kung ano ba yung ACOP program, ano ba yung in-revise at ano yung dapat mong malaman na pagbabago dito sa ACOP na programa. Let's go! Para sa kalaman ng lahat, ang Annual Confirmation of Pensioners Program ay para sa lahat ng retirees, residing abroad, permanent total disability pensioner, survivor pensioners, dependent, minor, or incapacitated child or children and their guardian shall be required to report for the Annual Confirmation of Pensioners Program or ACOP. Ano nga ba ang ibig sabihin ng ACOP? So, ito ay para sa lahat ng mga pensioners na kinakailangan nilang mag-report sa SSS para update at ma-ensure na mapanatili at mapatuloy ang kanilang monthly pensions. And subject to their continuing eligibility to the said benefit in accordance sa RA 11100 or Social Security Act of 2018. So, kinakailangan gawin nito ng mga pensioner nung nasabi ko kanina. Sino-sino nga ba ang required na mag-report for their ACOP? So, unang-una ang mga retirement pensioners residing abroad. Pangalawa, yung total disability pensioners. Pangatlo is yung death or survivor pensioner. And pang-apat is dependent child or children under guardianship. And panglima is retirement pensioner residing in the Philippines who are 80 years old and above. And actually, ito yung isa sa mga ni-revise kasi noon kapag 80 years old ka, exempted ka. Ito ay binalik ngayon ni SSS na starting this March 2024, lahat ng mga 80 years old and above na nakatira dito sa Pilipinas na SSS pensioner, kinakailangan na po mag-file ng annual confirmation of pensioners. Pero sa mga below 80 dyan, na may some notification si SSS na pwede kayong paanuhin ng ACOP. So, in a certain circumstances lang po yan, pero hindi siya required. Kasi nagbe-verify yan si SSS kapag need ka mag-report for ACOP and need ka mag-report sa SSS at mag-notify siya sa inyo, then you need to do it. So, kailan ba dapat mag-report kay SSS for ACOP? So, every month of birth of the member, retirement of total disability pensioner, deceased member, for death and survivor pensioner, member or deceased member for dependent children under guardianship. Yan po yung impormasyon. So, every month birth sa member na nakasaad dito sa so
Huwag niyong kalimutan na nakasaad na dito yung dapat nating malaman o kung kailan ba tayo magre-report sa SSS for AKOP. Baka kayo nagtatanong, Sir, pwede po ba kaming mag-advance ng pag-comply para sa AKOP? Yes po, allowed po na mag-comply sa AKOP ng mang-aga 2 months before ang birth month po. Yan po ay nakasaad sa bagong revised na guidelines sa SSS. Paano ba mag-report for AKOP sa SSS? Pwede mag-report with personal appearance and pwede din mag-report without personal appearance. So, medyo hindi siya clear, no? So, let me elaborate this. Okay. Pwede ka pong mag-report through personal appearance. So, ano pong ibig sabihin yan? So, pwede kang pumunta sa pinakamalapit na SSS branch sa inyo and ang tawag po doon is over the counter. Yan po ang unang pwede nating gawin. So, kung hindi ka makapagpunta doon sa mismong area ng SSS branch, pwede po tayo mag-video conferencing. But, sa sinabi ng isang personnel ng SSS, meron po silang pilot testing or ibig sabihin, hindi pa lahat ng branches ay pwede nito but limited pa po yung mga pwedeng video conferencing kasi naka-pilot testing pa nga. And pwede ding without personal appearance. So, ang without personal appearance, so hindi kinakailangan yung presensya mo. So, pwedeng mail, kaya may makikita kang mailbox sa sa SSS branch, yan, pwedeng ilagay mo lang doon. And also, pwedeng electronic mail, so kagaya ng email, so Gmail, pwede din yun. Pwede kang mag-send ng concerns or pwede mong isubmit ang report mo for AKOP sa SSS through email. And also, pwede din yung guardian. Example, yung tao mismo ang hindi makapunta sa area kung saan ang SSS branch, pwede namang authorized person as long as that authorized person is you are fully trust with, no? Yan po ang paano ko po mag-report sa AKOP for SSS. Ngayon ay dadako na tayo kung ano ba yung mga requirements na dapat mong i-prepare para sa AKOP compliance. Una, yung AKOP form, kinakailangan i-filled out mo yun ng tama para mas okay. And also, IDs kinakailangan. And chest photo. Sir, bakit may ganun? May chest photo. So, ang chest photo is para lang ito sa mga without appearance. So, example, sa email, ito ay kinakailangan talaga. So, ano ba yung gagawin? So, mag-picture lang po na may hawak na magazine or news stroller, yon. Pero kung personal naman pong pupunta doon sa area, di na po kailangan. So, ito ay para lang sa mga without personal appearance or hindi makapunta sa area. And also, for video conferencing, so, ang gagawin lang po ni member is mag-appoint siya ng call and request sa SSS personnel mismo. So, ano-ano ba ang mga required information during sa AKOP compliance? So, ito po ay dapat nyong bantayan at dapat nyong i-include ng mga informations kasi kinakailangan po ito. So, una is SSS number of member or deceased member. Pangalawa is SSS number of surviving spouse and dependent children who are 18 years old and above. Kasunod na po nyon is home address, mailing address, email address, mobile number, PhilSys number if available po. So, kinakailangan po lagyan lahat ng active at ginagamit po ng mga information dito kasi yun po yung basihan nila if there's something na kinakailangan pong kausapin ng SSS and also para makomplete nyo din ang mga required for compliance at wala kayong mga mali. So, ano mangyayari kapag hindi ka makapakomply ng AKOP sa SSS? So, non-compliance will result to automatic suspension ng pension.
So, benefit for 1 month. So, hindi ka na po makapagtanggap or mahinto siya. And babalik lang po yun kapag matanggap nyo na po yung makapag-comply na po kayo sa lahat na kinakailangan para sa AKOP na requirements. Kasi kinakailangan po kasi na meron report yearly para naman po malaman ni SSS kung kayo po ba ay active or kayo po ba ay merong mga report na binigay. And also meron tinatawag na automatic cancellation. Ito ay mangyari sa isang pensioner, or what I mean is sa pension mo after 2 years from the month of suspension. Yung hindi ka talaga anong tawag dito na comply sa yung AKOP na yearly na ginagawa. So may tinatawag na automatic cancellation. So yung mga na-cancel naman po, kapag makapagbigay po kayo ng documents for AKOP report, so mababalik naman po yan yung inyong pension. And kapag kailan po ba may babalik kung cancel na yung pension? So mababalik lang po yan kapag comply na, and after 2 months po yung maibalik po. So baka may mga nasa States or nasa abroad ngayon na mga pensioner. So, paano ba sila mag-process ng kanilang AKOP? So, pwede nyo pong i-process ang inyong AKOP through email po. Kagaya na sinabi ko kanina sa video. So, yun lang po yung process or yung mga documents na needed po ninyong ipasa, i-submit sa email po. And, yun, pwede po kayo maka-comply ng AKOP through email. At yun po ang mga impormasyon na dapat ninyong malaman sa revised na guidelines for AKOP program, na sana ay meron kayo nakuha na dapat ninyong gawin. At kung mayroon pa kayong mga katanungan na dapat nating sagutan, bigyan ng atensyon, so just comment down below. Kung mayroon akong kulang na hindi pa nasabi dyan sa vlog, pagpasensya nyo na, pwede nyo pong ilagay dyan kung mayroon pang kulang. Pero kung okay naman, maraming salamat po sa panonood. And if you have a lot of things na gustong ipasagot sa akin yang bigyan ng pansin na masagutan ang iyong katanungan sa iyong isipan. And I hope na yung mga sinabi ko clear sa inyo at nakakatulong, dahil I just want to help po sa mga pensioners, lalo na sa mga SSS pensioner. Kasi nung nakagawa ako ng SSS vlog, kasi marami kasi ang nanood, and marami kasi ang parang yung mga viewers ko ay they're always watching kung ano yung SSS update. So ito is sa mga SSS update na kailangan kong ibigay sa inyo, na nasanay nakapagbigay ako ng tulong. Kasi kapag good news or kinakailangan nating asikasuhin ng mga bagay, I just want to use myself para makapag-send sa inyo ng mga information which is related to that. And salamat sa palagiang pagsuporta at panonood ng aking channel. And it's very hard for me creating the content, no. And actually, I'm not an affiliate of the SSS. Isa lang po talaga ako sa mga nanaliksik sa mga dapat pong impormasyon na mapakinggan ng sambayanan, lalo na sa mga OFW at sa mga pensioners natin dyan. Alam kong they need some information na ganito, and I hope it really helps. So see you again next time sa aking vlog. This is me again, Ruel Misatanyo, and bye bye.